Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kwestiyon ng mga senador ang paggamit ng disaster law sa pagpapatalsik sa mayor ng Misamis Occidental, Senator Aquilino Martin Pimentel III, ni hindi niya maintindihan ang overstretch application ng disaster law sa panahon ng raid kay Mayor Samsung Dumanhog. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang pulisya at hindi ang miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Misamis Occidental ang dapat manguna sa pagpapatupad ng preventive suspension order sa Kapitolyo ng Lalawigan laban kay Mayor Dumanhog. Sinabihan nga ni former PNP Chief na ngayon Senator na si Ronald Bato de la Rosa ang mga police official ng Misamis Occidental na kung kayon ang nag-lead ng operasyon, it could have been peaceful. Sa ikalawa at huling araw ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa di umano'y hindi makatao, marahas at napaka-irregular na gawaing ginawa laban sa Dumanhog, kwestiyon ng mga senador ang pangunahing papel ng Disaster Risk Reduction and Management Officials ang manggagawa ng Kapitolyo sa panahon ng pagsalakay sa bulwagan ng bayan ng Bonifacio. Sinabi ng mga senador na ito ay isang overstretch na pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction Management Act, partikular sa pag-active ng Incident Command System o ICS. Mismong si Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang nag-active ng ICS sa lalawigan para pisikal na maalis si Dumanhog sa nagkakulong na town hall sa mahigit 2 linggo. Iginiit ni Waminal na inactive niya ang ICS para ipatupad ang preventive suspension order na kwestiyon at tinutulan ni Dumanhog. Sinabi niya na ang kanyang kahilingan sa pulisya ay supuin ang kaguluhan lamang sa paglilingkod ng preventive suspension order na greenlight ng Provincial Board. Ngunit nakita ni De La Rosa at iba pang mga senador na overkill ang paraan ng pagsasagawa ng operasyon. Bukod sa mga tauhan ng ICS na itinago ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsuot ng sombrero at maskara at hindi bababa sa 20 pulis, ang Army ay nag-deploy ng mahigit 24 na sundalo at isang Simba Armored Carrier sa bulwagan ng bayan ng Bonifacio. Ayon pa kay Senator Jinggoy Estrada, takot ba kayo? Natakot ka ba? This is overkill. Sinabi ni Senator Aquilino Martin Pimentel III na hindi niya maintindihan ang overstretch application ng disaster law sa panahon ng raid. Problema ang interpretasyon in your desperation. Disaster law ang ginamit, you misuse the disaster law. Ayon kay Pimentel, sa panahon ng pagdinig, ang mga opisyal ng Misamis Occidental ay nagpakita ng mga video clips sa committee sa pagtatangkang pabulaanan ang mga aligasyon ng mga irregularidad ay nasira ang operasyon
noong Hunyo 16 at ang mga karapatan ng Dumanhog ay nilabag. Ang mga video clip ay nagpapakita na ang police escort ni Dumanhog ay hindi sinabihan na humiga sa kanyang tiyan, na ang malong ay hindi nakabalot sa ulo ng mayor at nasa labas ng ambulansya ang mga nurse ng Nagkakaroon ng mga kaibigan, no, mga salusurbong na paliwanag. Yung nung nakaraan sabi, tinakloban daw eh. Ngayon wala naman daw. sabihin ng alkalde na sinubukan siya ng isa sa kanila na turukan ng kung anong substance. Halatang nagalit si De La Rosa nang hilingin niya sa mga kinatawan ng ICS na kilalanin ang mga tao sa isang video clip. Sinabi mo Dapat sa mga ganitong klaseng case, mga kaibigan, dapat hinahatulan ng bita itong mga to eh. Para kahit paano hindi pinapamarisan. Diba? Sinasayang lang nila yung uniforme nila, mga kaibigan. na mayroon kang briefing bago ang operasyon. Now you're telling me you don't know who is standing beside who in the video, sabi ni De La Rosa. Si Pimentel sa kanyang bahagi ay nagsabi na ang video presentation ay lumitaw sa kanya upang ipakita lamang kung ano ang nais ng ICS na makita ng mga miyembro ng komite. Kung may babala bago nabasag ang salamin ng pinto, bakit hindi yun na pinakita sa clip? Tanong ni Pimentel sa ICS team. Kaya naman inutusan ni De La Rosa ang mga pulis na kasama sa ICS team na isumite sa committee ang hilaw at hindi na edit na video ng insidente. Binanggit din ng mga senador na ito ang unang pagkakataon na inasa aktibo ng ICS sa Misamis Occidental at hindi nakilos ang grupo ng malawakang pagbaha sa lalawigan noong Desyembre 2022. Ang operasyon ay patungkol sa pagsuway ng isang politiko sa desisyon ng isang political body. You can say it was some sort of a man-made disaster, pero pilit na pilit. Ayon kay Pimentel, dahil dito, inirekomenda ni De La Rosa ang chairman ng committee ang mga sumusunod. Pagripaso sa mga protokol ng pulisya sa pagsasagawa ng mga pag-aresto, mga alituntunin mula sa Department of Interior and Local Government o DILG para maayos at mapayapang pagpapatupad ng mga kautusan ng lokal na pamahalaan. Pagsasanay para sa mga opisyal at tauhan ng lokal na pamahalaan tungkol sa kung paano magsagawa ng mga tungkulin malahudisyal. Muling bisitahin ang pagpapatupad ng mga tuntunin at regulasyon ng Disaster Risk Reduction Management Act. Sa unang araw ng pagdinig noong Martes, August 1, pinuna ng mga senador ang pulisya at militar sa operasyon ng pagpapali sa Dumanhog sa bulwagan ng bayan ng Bonifacio. Ang preventive suspension order ay bunga ng mga umano'y irregularidad sa pagpili ng heavy equipment ng pamahalaan ng bayan ng Bonifacio na itinanggi ni Dumanhog at ang pagsuway ng alkalde sa isang naunang suspension order. Inakusahan ni Dumanhog at ng kanyang grupo ang pamahalaang panlalawigang pulisya at militar na nakipagsabuatan laban sa kanila, laban sa sinasabing maraming paglabag at irregularidad sa panahon ng raid. Kwinestyon ng mga senador ang pagkakasangkot ng mga sundalo ng mga army sa isang operasyon sa pagpapatupad ng batas at nagpahayag ng pagkabahala sa pagtrato sa 70 anyos ng alkalde noong Hunyo 16 na raid. Naniniwala si Pimentel III na ang bansa ay pambansang batas sa kalamidad, partikular na ang activation ng Incident Command System o ICS ay nagamit sa maling paraan sa panahon ng paghatid ng suspension order laban sa Bonifacio Mayor Samson Dumanhog sa panahon ng pagpapatuloy ng publiko pagtatanong ng Committee on Public Order sa kaligtasan at sinabing marahas na paggamit ng mga miyembro ng PNP at ICS kay Mayor Samson. Nabanggit na kahit na ang ICS ay maaring isinaaktibo sa panahon ng isang pambansang kalamidad at ang mga insidenteng dulot ng tao ay hindi dapat ginamit upang malutas ang mga problema sa politika
tulad ng insidente sa bayan ng Bonifacio. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama talaga na inaprubahan na yung batas ng death penalty para masampulan na kaagad. Hindi yung pipitsuging tao lang ang hatulan ng batas na yan para madala. Mukhang binabaliktad at para mailihis ang marahas na nangyari sa mayor. Buti na lamang ay inabutan ng anak kaya nailigtas ng anak ang kanilang ama. Sa marahas at motibo nitong mga sangkatutak laban sa isang tao lang. Kapag ikaw ay politiko, wala kang permanenteng kaibigan at kaalyado. Lalo na sa larangan ng politika, uwaminal isa kang kurap. Uwaminal mastermind the filing of graft and corruption against Dumanhog. He did not want to be called a corrupt governor. His words is different from what he's doing. End quote. At ito na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.